So kung may kopya ho kayo ng banal na kasulatan, makisamahan niyo po ako sa pagpapatuloy ng ating serye dito po sa Aklat ng Juan, at tayo po ay nasa bahagi na ng kabanatang 11 at ang mga talata ho ay 45 hanggang 54, or John chapter 11 verses 45 to 54. At ang mensahe po natin sa umagang ito ay pinamagatan ho nating si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Marami nga sa mga Hudyo ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya ay nagsasimpalataya sa kanya. Datapwat ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga Pariseo at isinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga Pariseo ay nangagpulong-pulong at nagsipagsabi, "Ano ang ginawa natin? Sapagkat ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. Kung siya'y ating pababayaan gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisisampalataya sa kanya at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa." Ngunit ang isa sa kanila na si Caiaphas, na dakilang saserdote ng taong yaon, ay nagsabi sa kanila, "Kayo'y walang nalalamang anuman. Ni inyong winawari na sa inyo'y nararapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan at hindi ang buong bansa ay mapahamak." Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kanyang sarili, kundi palibhasay dakilang saserdote ng taong yaon, ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsipangalat. Kaya't mula ng araw na yaon ay pinagsanggunihanan nilang ipapatay siya. Si Jesus ay hindi na naglalakad ng hayag sa gitna ng mga Hudyo, kundi naparoon din doon sa lupaing malapit sa isang bayan na tinatawag na Ephraim, at siya'y nananahan doong kasama ng mga alagad. Mga kapatid at mga minamahal, ito po ang makapangyarihan at hindi nagkakamaling salita ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, kung tatanungin ko po kayo sa mga oras po na ito, kung ano po ba ang pinakamahalaga sa buhay po ninyo, ano po kaya ang inyong isasagot sa akin? I think kung lalabas po kayo sa atin pong simbahan at gagawin niyo pong mag-interview ng iba't ibang mga tao sa labas, malamang iba-iba po ang makukuha ninyong mga kasagutan mula sa kanila. Maaaring isasagot po ng maraming tao, siyempre, Pastor, pera. Kaya nga kung nag-i-evangelize tayo, Sister Bell, Sister Maricel, naalala ninyo, palaging ang biro sa atin ng mga tao, pagkakaperahan ba to? Kasi maraming mga tao, dinodiyos ang pera. Mukha ng piso. Yung iba naman sasabihin, "Naku po, Pastor, sa panahon po ngayon, napakadali ng ulam, napakamahal ng bigas. Basta may bigas po kami sa aming lagayan, ay napakadali na pong pumitas ng kahit ano dyan sa tabi-tabi." So bigas, Pastor, ang mahalaga. Kaya naman, trabaho. Napakahirap naman bumili ng bigas kung walang trabaho. Kaya, Pastor, ang mahalaga po sa amin ay trabaho. Yung iba naman, aanin mo ang trabaho kung sira naman ang iyong pamilya. Kaya ang mahalaga sa amin, Pastor, pamilya. Basta walang trabaho, kahit lahat kami tambay, basta sama-sama ang pamilya, everybody happy. Mahalaga ang pamilya. Kaya naman kung niliitan natin sa pamilya, sige, ang mahalaga, pamilya. Sino ang pinakamahalaga sa pamilya? Ang sasabihin po ng iba, yung anak, Pastor. Yung asawa, hayaan mo siya kung mawala siya, Pero yung anak, Pastor, naalala ko tuloy yung lola ko na kawawala lamang. Sabi niya sa akin bago siya mawala, "Apo, napakasakit ng puso ko nang nawala ang lolo mo, si Lolo Carding." Pero iba pala po kapag ka anak ang nawala. Sobrang sakit. Ilang
tusok ang nararamdaman ko, sabi ng lola ko, sa aking puso. No, kasi alam niyo, no, yung mga matatanda, ang lalim magsalita, no? Pagka po pala ang anak na nawala, kasi namatay po yung kapatid ni mami na bunso, ano, si Tita G. So, kaya naintindihan ko kung bakit ang ibang mga tao sasabihin nila, anak, pastor, ang pinakamahalaga sa buhay ko. No? Anak ang buhay ko, parang gano'n, no? Yung iba naman, medyo mababaw ang kaligayahan, pastor, cellphone. No? Magkaroon lang ako ng iPhone, ganare. Ano, kahit hindi na ako makapag-aral, kahit wala akong boyfriend, kahit wala akong kaibigan, ano, makakapamuhay ako sa aming tahanan, ano. Basta cellphone. Sabi nga ng ibang mga kabataan, cellphone is life. Ano, ibang mga kabataan, halos di mo na makausap, ano. Lagi nakatutok sa cellphone, ano. Kakain, naka-cellphone. Matutulog, naka-cellphone. Dudumi sa banyo, naka-cellphone. Lagyan kaya natin, Sister Cecil, ng saksakan yung bago niyong bahay, no? Para only cellphone, ano? Cellphone is life. Pastor, pinakamahalaga po cellphone. Siya nga po ba? At I can go on sa list. Napakarami pong mga bagay ang pwedeng sabihin po ng mga tao na pinakamahalaga sa kanilang mga buhay. At normal po yun, I could say, ano, kung pinag-uusapan po natin yung mga tao na hindi mananampalataya at walang pagkakaunawa sa katotohanan, walang pagkakakilala, no, sa ating Panginoong Diyos. Umiikot lang po kasi ang buhay ng mga taong ganito sa mga bagay na temporal, sa mga bagay na pisikal, sa mga bagay na panandalian lamang. Para sa kanila, ang pinakamahalaga lang ay ang malaman nila, o ang may lalaman po nila sa kanilang mga tiyan at ang temporal na kaligayahan. Ngunit paano po kaya kung ang tatanungin po natin ay ang mga kapatiran natin sa loob ng ating iglesia? Magkakaisa po kaya tayo ng sagot hinggil sa kung ano po ba talaga ang pinakamahalaga sa ating mga buhay? O kagaya po ng mga hindi mananampalataya, magkakaiba-iba rin po tayo ng kasagutan. Magkakaroon po kaya tayo ng pagkakaisa sa paniniwala at kumbiksyon na walang ibang pinakamahalaga sa atin kundi ang ating Panginoong Hesukristo. No, kanina po ba nung tinanong ko kayo sa introduction sa pinakauna, yun po ba ang una ninyong naisip? Ang pinakamahalaga sa akin ay ang aking Panginoon. Parang sinasabi ninyo sa inyong puso, opo naman, pastor. No? Hindi na yung pinag-uusapan. Aral niyo po kami. No? 3 years na po kami. No? O maaring mahigit pa kung sasama natin pati yung mga Bible study. 3 years nyo na po kaming pinangangaralan sa pamamagitan ng expository preaching, no? Na Christ-centered and biblical preaching. At hindi nyo po kami minsang naturuan sa Sunday school tungkol sa mantra ng mga mananampalataya na Soli Deo Gloria. To God alone be the glory. Of course, ang kalwalhatian ng Diyos ang pinakamahalaga. Alam po namin yan, pastor, na si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat. Well, praise the Lord if that is the case. Mga kapatid, ako po'y nagagalak bilang inyong pastor kung iyon po yung inyong naisagot kanina. But my fear, ang takot ko as your pastor, ay maaaring alam ninyo yan theologically speaking, pero ibang usapan practically sa ating mga buhay. Alam natin sa ating mga utak, pero hindi yan nagre-reflect, hindi yan nakikita, hindi yan nagmamanifest sa ating mga buhay. Namely, na ang Panginoong Hesukristo nga ang pinakamahalaga sa atin. Na kahit tayo po ay nagpapakilala ng mga mananampalataya na ay maaaring nagkakataon pa din sa ating mga buhay o maraming pagkakataon sa ating mga buhay na nag-uugali pa rin po tayong hindi mga mananampalataya, na mas pinahahalagahan po natin ang mga bagay na temporal kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. That's my fear, mga kapatid. Ganyan po yung makikita nating ugali ng mga pinunong Hudyo sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayong umaga. Sila po, kung titingnan po natin pag-aaralan, ay mga taong napakaraming alam sa teolohiya, ngunit hindi
nagpapahalaga sa sentro at puso nito. Namely, ang ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus Christ, mga kapatid at mga minamahal, ang center, ang buhay, ang pulso ng lahat ng branches of theology o yung mga aral sa Biblia. Yet ito po yung na-miss ng mga pinunong Hudyo pong ito. Dito po makikita ninyo yung grabing kawalan po nila ng pananampalataya sa kabila po ng mga nagdudumilat na mga ebidensya mula sa ating Panginoong Jesucristo na nagpapatunay na siya nga po talaga ang Kristo na matagal na nilang hinihintay at hinahanap. Mas pinahahalagahan po nila yung mga temporal na bagay kaysa kay Kristo na pinagmumulan ng lahat ng mga ito. Hindi po dapat ganito maging ugali natin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Para po sa atin, mga kapatid at mga minamahal, mas mahalaga si Kristo kaysa sa anumang bagay na ino-offer ng sanlibutan. Amen po ba kayo, mga kapatid? I hope kahit hindi kayo nagsasalita ng amen, nag-a-agree kayo sa iyong mga puso. Siya nga po, pastor. Totoo nga po, pastor, ang sinasabi ninyo na si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Kaya naman po yung main idea ng sermon na gusto ko pong iwan sa inyo ngayong umaga ay dapat nating pahalagahan si Kristo ng higit sa lahat bilang mga mananampalataya niya. Ulitin ko ho, mga kapatid, ito yung thought na gusto kong iwan sa inyo. Dapat po nating pahalagahan si Kristo ng higit sa lahat bilang mga mananampalataya. At yan po yung nais nating diinan dito sa pangangaral na ito na hinati ko lamang po sa tatlong bahagi. Yung unang bahagi po ay pinamagatan nating ang problema in verses 45 to 48. Secondly ay ang plano in verses 49 to 53. And lastly, ang pagtakas in verse 44. So, tatlong P ang gusto kong iwan sa inyo na mga bahagi ng ating pangangaral sa umagang ito. Ang problema, ang plano, at ang pagtakas. So, dahan-dahan po nating pag-aralan, mga kapatid, kung sakaling hindi nyo nailista lahat. Pero dalangin ko na habang atin pong ina-unpack yung bawat katotohanan na makikita natin sa bawat puntos na ito ng ating pangangaral, ay magkaroon po ito ng pagbabago sa ating mentality or mindset na mag-lead sa atin into a life that is pleasing to our Lord Jesus Christ. So una po nating pag-aralan ay ang problema. Ang problema. In verses 45 to 48, mababasa po natin dyan yung napakalaking problema, hindi po ng mga mananampalataya, pero ng mga pinunong Hudyo dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, namely, yung pagbuhay po niya kay Lazaro na 5 weeks nating pinag-aralan, kung maalala ninyo. From verses 1 to 44, yan po ay istorya kung paano po ang ating Panginoong Hesukristo ay gumawa ng isang napakadakilang himala, kung saan binuhay po niya ang isang taong nabubulok na. Di po ba kaya ko nasabi ito'y napakadakila kaysa sa mga naunang pagbuhay sa mga patay, sapagkat never sa kasaysayan maliban sa buhay ni Lazaro na binuhay ng ating Panginoon Jesucristo ang isang taong nabubuhay na kung sino mang isang taong nabubulok na. Iyon yung nangyari from verses 1 to 44. Binuhay ni Kristo si Lazaro na nung panahong iyon ay 4 na araw na pong nakalibing. And take note, mga kapatid, baka mamaya masabi ninyo 4 na araw, hindi pa talaga bulok yun. So kaya nasabi natin, ang ugali at kultura ng mga Hudyo, hindi sila nag-iimbalsamo, hindi sila naglalagay ng kung ano-anong mga chemical, kaya ilang araw pa lang talaga mamamaho na po yung bangkay ng kanilang mga patay. So biruin nyo, mga kapatid, ganoong klaseng himala ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil po roon sa dakilang himala po na yon, yung pambihirang himala po na yon, napakarami pong mga Hudyo ang sumampalataya sa Kanya. Yan yung makikita natin dito sa verse 45, kung inyo pong babasahin. Ngunit gaya po ng dati, hindi po lahat ng mga Hudyo ay nakumbinsi. Meron pa rin pong ilang mga Hudyo na matitigas ang kanilang mga ulo at hindi pa rin po sila sumampalataya.
Gaya po ng mababasa po natin in verse 46. In verse 46, mababasa po natin na may mga Hudyo po na nagsumbong sa mga Pariseo hinggil sa kamangha-manghang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So usong-uso na ho pala mga kapatid noon, yung mga sumbongero at mga sumbongera. Kala nyo sa mga schools nyo lang, yung mga sip-sip sa teacher, usually yun yung kakaibiganin ka, di ba, Angeline? Tapos yung pala susumbong ka sa teacher. Alam nyo po, yung meron po dito sa klase namin, may sarili po silang GC. At ang pinag-uusapan po nila, kayo, napakarami po nilang meme tungkol sa inyo, ma'am. Tungkol sa inyo, sir, So, nung panahon nila, meron na rin po mga sumbongero at mga sumbongera. Ang sabi doon, sa verse 46, tingnan niyo po, ang sabi diyan, datapot ang ilan sa kanila, yung mga naka-witness ng dakilang himala ng ating Panginoong Hesukristo, sa buhay ni Lazaro, ay nagsiparoon sa mga Pariseo at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. So, sabi sa inyo, mga sumbongero di ba? At dahil po dito, nabahala po yung mga pinunong Hudyo at nagpatawag po sila ng isang emergency meeting. Sabi po sa verse 47, tingnan niyo po dyan, ang mga pangulong saserdote nga at ang mga Pariseo ay nangagpulong o nagmeeting sila. At nagsipagsabi, ano ang ginagawa natin? Sapagkat ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. So dito po mapapansin natin na nagkaroon po ng meeting kung saan pinatawag po ng yung mga council ng mga Hudyo, yung tinatawag po na Sanhedrin, na binubuo po ng mga 70 na mga Hudyo na matataas po yung kanilang katungkulan doon po sa kanilang lipunan. At ang agenda po nila sa kanilang emergency meeting ay kung ano ang gagawin po nila sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil hindi na nila maitanggi, hindi na ho nila mapasinungalingan yung napakaraming tanda at napakaraming himala na kanyang ginawa. Kumbaga natatanyag na siya sa maraming mga tao. Dumarami na po yung kanyang mga followers. Dumadami na po lalo yung kanyang mga disciples. Dumadami na po lalo ang mga naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Sinabi po nila ang pinaka-problema nila in verse 48. Ito yung driving motivation nila kung bakit po sila nag-aalala at nagpaplano. Ano mo problema rather. Ang sabi doon sa verse 48, tingnan niyo po yung inyong mga Biblia, nasa same chapter pa rin po tayo. Kung siya'y ating pababayaan gayon, sabi nung na council, ang lahat ng mga tao ay magsisisampalataya sa Kanya. At magsisiparito ang mga Romano. At pagkukunin ang ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa. Kita niyo po yon? Ang mga Romano po ay yung imperyo na kasasakop po sa mga Hudyo nung panahon pong ito. So ang superpower ngayon ay United States. Nung time ni Jesus Christ na siya ay nagkatawang tao sa lupa, ang superpower na empire ay yung Roman Empire. So ito po ang nakakasakop sa bansang kinaroroonan ng mga Hudyo. At yung kanilang kinaroroonan naman po na binabanggit po dito na kinatatakot po nilang kunin ng mga Romano ay malamang pumapatungkol po sa templo ng Jerusalem kung saan sila po ang namamahala po rito. At yung bansa na sinasabi po nila obviously ay yung bansa nila ng mga Hudyo. So bagamat nasasakop po sila ng mga Romano, binigyan din po sila ng kaunting laya na yung mga particularly yung mga pinunong Hudyo o yung mga Sanhedrin na pamunuan po yung kanilang mga kababayan. So sa makatuwid, mga kapatid at mga minamahal, natatakot sila na baka bawiin ng mga Romano ang kaunting kalayaan at kapangyarihang ito dahil sa pag-aakala nila na sila ay nag-aaklas laban sa kanila kung hahayaan po nilang sumikat ang Panginoong Hesukristo at ituring siya ng maraming mga Hudyo na hari nila na mamumuno sa paglaban sa Roman Empire. So yun yung kinatatakot nila. Isa po kasi sa pinagbabawal ng Roman Empire noong panahon po nito ay magkaroon ng ibang hari o ibang Panginoon maliban sa kanilang Sisar. Sa makatuwid mga kapatid,
imbis na makumbinsi sila dahil sa dami ng mga tanda at himalang ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapatunay sa kanyang pagiging Kristo, imbis na sila ay sumampalataya sa kanya upang mapatawad din ang kanilang mga kasalanan, magkaroon po sila ng buhay na walang hanggan, mas pinili pa rin po nila ang mga temporal na pakinabang at kapangyarihan na ibinibigay sa kanila ng Roman Empire. Mas pinili nila ang temporal na templo sa Jerusalem kaysa sa walang hanggang templong makalangit na ibibigay sa bawat sumasampalataya. Mas pinili nila ang temporal na kapangyarihan kaysa sa walang hanggang kalwalhatian sa langit. Mas pinili nila ang temporal na pakinabang kaysa sa buhay na walang hanggan na naghihintay sa kanila kung sila lamang ay sasampalataya kay Kristo. Mas pinili po nila o mas natakot po sila rather sa puot ng mga Romano na kaya lamang pumatay ng kanilang pisikal na katawan kaysa sa Panginoon Diyos na hindi lamang kayang pumatay sa kanilang katawan kundi maging ng kanilang kaluluwa sa lugar na tinatawag na impyerno. Yun yung sabi ng Matthew chapter 10 verse 28. Ang Panginoon Diyos, hindi ka lang niya kayang patayin physically, kaya ka din niyang ibulid ang inyong kaluluwa sa lugar na tinatawag na impyerno. Kung ikaw ay hindi magsisisi at sasampalataya kay Kristo. So yan po yung malaking problema ng mga pinunong Hudyong ito. Ngunit ang mas nakakatakot, mga kapatid, iyan din po ang malaking problema ng maraming mga tao sa panahon po natin ngayon. Marami pa din pong mga tao ang natatakot at nangihinayang na maglagak ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at sumunod ng lubusan sa kanyang kalooban dahil natatakot silang mawala ang mga temporal na bagay na meron sila gaya halimbawa ng kanilang mga kaibigan, bisyo at iba pang mga salanang sarap na sarap silang ipamuhay. Mas natatakot pa po silang mawalan ng mga bagay na ito kaysa masunog ng walang hanggan ng kanilang kaluluwa sa impyerno. So yan po yung malaking problema, mga kapatid, na kinakaharap ng mga Hudyo sa unting-unting pagsikat ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman po, bumuo po sila ng isang maitim na plano. At yan po yung makikita natin sa pangalawa po nating punto na pinamagatan po natin ang plano. Ang plano. Tapos na tayo sa ang problema, ngayon naman po ay ang plano. Makikita po natin yan from verses 49 to 53. Mapapansin po niyo dito na ito po ay nagsimula sa isang propesiya ng isang pinunong pare sa katauhan po ni Caiaphas. Makikita po natin yan in verses 49 to 50. Ang sabi po dito, ngunit ang isa sa kanila na si Caiaphas, na dakilang saserdote ng taong yaon, ay nagsabi sa kanila, kayo'y walang nalalamang anuman. Sakit naman magsalita nito, no? Wala kayong alam, parang gano'n, ano? Ni inyong niwawari na sa inyo'y nararapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan at hindi ang buong bansa ay mapahamak. Sa unang basa, tila may alam si Caiaphas sa planong pagliligtas ng ating Panginoon Diyos sa mamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po ba? Kung saan siya po ay magsisilbing sakripisyo upang mapaglubag ang banal na puot ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Kung saan siya po ay magsisilbi nating kahalili or substitute, kung saan imbis na tayo ang mamamatay at parusahan dahil sa sarili nating kasalanan, siya ang mamamatay at parurusahan doon sa krus, alang-alang po sa atin. Siya po ay itunuring ng Diyos na nagkasala, kaya siya ang nagdusa at namatay sa krus, imbis po tayo, gaya ng mababasa po natin sa 2 Korinto 5, talatang 21, sa magandang balita Biblia, ganito ang salin, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. End of quote. So sa simula, tila ganito ang ibig sabihin ni Caiaphas. Kung tito, obserbahan po ninyo. Ngunit kung itutuloy po natin ang basa in verse 51, hindi po gayon ang kanyang pinanggagalingan sa kanya pong sinabi. Siya po ay hindi nananampalataya o mananampalataya ni Kristo at mangmang po siya
tungkol sa kalooban ng Diyos kay Kristo kahit siya po ay isang dakilang kinikilalang sardote. Ngunit sa kabila po ng mga ito, ang Diyos po ay sobereno at makapangyarihan na kayang kontrolin, maging dila ng kaaway, maging dila ng kalaban at sabihin ang nais po niyang ipasabi. Yan po yung makikita nating paliwanag ni Apostol Juan in verses 51 to 52. Ang sabi po dito, and I quote, ito nga'y sinabi niya na hindi sa kanyang sarili. So hindi niya yun, hindi gayon ang kanyang ibig sabihin. Hindi niya yun, kumbaga, sinasadyang sabihin. Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kanyang sarili, kundi palibhasa ay dakilang saserdote ng taong yaon ay hinulaan niya o prinopesiyan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa. At hindi sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsipangalat. So, sa makatuwid mga kapatid, double meaning po yung banggit dito ni Caiaphas. Ang ibig niya sabihin ay kailangan ang ibig lang po niya sabihin, as far as he is concerned, ay kailangan lang patayin natin si Jesus para manatili tayo sa kapangyarihan at manatili sa ating pangangalaga ang templo. That's what he meant. Ang ibig sabihin naman ng Diyos na nagdulot sa kanya upang sabihin ng mga katagang ito na pinagmulan ng propesiya ni Caiaphas ay kailangang mamatay ni Jesus bilang pambayad sa kabayaran ng mga makasalanan at maging kahalili ng mga makasalanang Hudyo. At hindi lang ng mga Hudyo, kung papansinin niyo po mga kapatid, maging ng mga hintil o yung mga hindi Hudyo na sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo sa iba't ibang dako ng lugar ng mundo. Ngunit dahil sa kabangmangan po at kawalan ng pananampalataya ng mga pinunong Hudyo, tungkol po sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, nagdesisyon pa rin po silang paslangin at gawa ng masama ang ating Panginoon. Sabi doon sa verse 53, tingnan niyo po dyan, sabi dyan, kaya't mula ng araw na yaon ay pinagsangguniaan nilang ipapatay siya. Sa makatuwid mga kapatid, dahil mas mahal nila ang temporal na kapangyarihan o posisyon at pakinabang kaysa sa ating Panginoong Hesukristo, mas pinili po nilang hindi sumampalataya at manatiling kalaban niya sa kabila ng katakot-takot na himala at ebidensya ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi isang ordinaryong tao lamang. Siya po ay Diyos at siya po ay ang Kristo na ipinangako doon sa lumang tipan. Sila po ay nagplano na paslangin ang ating tagapagligtas. Iyan po ang kanilang maitim na plano. Now, let's move on naman sa panghuli nating punto, namely, ang pagtakas. Ang pagtakas. In verse 54, mababasa po natin na hindi po nanatili ang ating Panginoong Hesukristo sa isang lugar at naghintay na lang po siya roon na paslangin siya. Papasin niyo po doon? Sabi po sa verse 54, last verse, si Jesus ay hindi naglalakad ng hayag sa gitna ng mga Hudyo, kundi naparoon doon sa lupaing malapit sa isang bayan na tinatawag na Ephraim, at siya'y nanahan doong kasama ng mga alagad. So dito nabasa po natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay nagtago sa Ephraim dahil po sa banta ng sa kanyang buhay. Ang Ephraim po ay isang matandang siyudad na babasa po natin in 2 Chronicles chapter 13 verse 19. Ito po ay sa panahon po natin ngayon ay lugar na tinatawag na Et-Tayiba. Ang lugar po na ito ay may 4 na milya ang layo po kung saan naroroon ng ating Panginoong Hesukristo noong panahon pong ito, at meron naman pong 12 milya ang layo mula sa templo ng Jerusalem. So, bakit ko po yan sinasabi? Yun po ay tamang distansya lamang upang pansamantalang magtago ang ating Panginoong Hesukristo mula sa mga Hudyo na gustong pumatay po sa Kanya, at saktong layo lamang upang siya po ay makabalik sa itinakdang araw ng Panginoon kung saan po siya ay mamamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. And please note, mga kapatid, please note, hindi po nagtatago ang ating Panginoong Jesucristo dahil natatakot siya sa mga Hudyo. Baka kasi isipin nyo, gayon, duwag pala siya eh. Parang yung isang politiko, no, na naghamon ng suntukan. Kilala nyo ba yon?
Tapos nung pinatulan kung ano-ano ng, ay nako. So hindi po gaya ng ating Panginoon sa Kristo. Ano? Hindi po siya natakot kaya siya nagtago. Alam po niya na wala silang kapangyarihan at kakayanang kitilin ng kanyang buhay kung hindi ito loloobin ng Ama at kung hindi niya ito papayagang mangyari. Ang sabi po ng ating Panginoon, dun po kung babalikan natin yung ating pinag-aralan sa Juan 17 hanggang 18, ang sabi niya, and I quote, dahil dito'y sinisinta ko ng Ama sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino may hindi nag-aalis sa akin ito? Kundi kusa kong ibinibigay. Nakita niyo po yon? Hindi siya kayang patayin ng kahit sino. Malibang kusa niyang ibigay ang kanyang buhay. May kapangyarihan akong magbigay nito, sabi niya, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Yan po ang sabi sa John 10:17-18. So, nung panahong dadakipin po, isa pa pong pangyayari, ang ating Panginoon Jesucristo in Matthew 26, verses 51-53, isa po sa kanyang mga alagad, kung alam niyo yung kwento, di ba, huhulihin ng ating Panginoon Jesucristo. Isa sa mga alagad ni Kristo, nag-retaliate. Ang ginawa niya, tinagpas niya yung tenga nung isang sundalo ng mga high priest na gusto siyang hulihin. At nung tinagpas po nung alagad, nung high priest, yung gustong humuli sa ating Panginoon Jesucristo yung tenga, ay sinaway po siya ng ating Panginoong Jesucristo. Parang sinasabi niya, sa tingin mo ba, hindi ko kayang ipagtanggol yung sarili ko? At kailangan mo akong ipagtanggol? Parang ganun yung, in so many words, Kung gugustuhin ko, ay kaya kong requesta ng aking Ama at bababain ang legions of angels para lamang puksain itong mga tinamaang ito. Ganun siya makapangyarihan. No? Hindi siya helpless. Hindi siya naduduwag. Kaya siya tumakas. Hindi siya natatakot, hindi siya nasisindak. Bakit po siya tumakas, Pastor? Ito po ay sapagkat hindi pa po ito ang tinakbang panahon ng Ama para siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo bilang sakripisyo ng ating mga kasalanan. Sa makatuwid, mga kapatid, ang kanya pong pagtakas ay tanda ng kanyang pagsunod sa Ama at hindi isang karuwagan. Yun po ay tanda ng pagsunod niya sa kalooban ng Ama. Now, mga kapatid, as I end, ano po yung mga bagay na nais kong matutunan ninyo mula sa mga talatang pinag-aralan po natin bilang aplikasyon? Nakita po ninyo sa tagpong ito yung ugali ng mga hindi mananampalataya na sa katauhan po ng mga pinunong Hudyo. Sila po ay mga taong walang pagpapahalaga sa ating Panginoong Jesucristo. Mas mahalaga pa po sa kanila yung kapangyarihan at temporal na pakinabang, at dahil po dito sila po ay paparusahan at hahatulan balang araw. Ngunit kung magiging honest lang po tayo, mga kapatid at mga minamahal, marami pong pagkakataon din po sa ating buhay na hindi din natin pinahahalagahan ng nararapat ang ating Panginoong Jesucristo. Do you agree with me? Sinasama ko po ang aking sarili kasi hindi naman din po ako perpekto. Maraming pagkakataon sa ating mga buhay na hindi rin po natin pinahahalagahan ang ating Panginoong Jesucristo ng gaya ng sa nararapat. Maraming pagkakataon po sa ating mga buhay na kahit tayo po ay nagpapakilalang mananampalataya na, ay nag-uugali pa rin po tayo na gaya ng hindi. At hindi po tayo dapat manatili sa ganoong pamumuhay at pag-uugali bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, bilang nakaranas ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo. Si Kristo po dapat ang pinakamahalaga sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Sa paano paraan po, Pastor, may papakita po natin sa ating mga buhay na si Kristo nga ho ang pinakamahalaga sa ating mga buhay. May apat po akong partikular na aplikasyon na gusto ko pong iwan sa inyo. Una, dapat siya ang nakikitang pinakamahalaga sa pamilya mo. Ulitin ko ho, kung talaga si Kristo pinakamahalaga sa iyo bilang mananampalataya, dapat siya ang nakikitang pinakamahalaga sa pamilya mo. Sa ating pong pamilya,
Sino po ba ang lubos nating pinahahalagahan? Yan po ang tanong. Ang kasiyahan po ba ng ating mga anak? Kaya kahit alam po nating mali, ang tinatahak po nilang landas ay pinababayaan na lang po natin sa kanila. Kasi ang mantra po natin, ang atin pong parenting style, kung saan ka masayate, suportanta ka. No? Mali po yung ganong mindset. Kung mapapahamak ang anak mo sa tinatahak ng landas kahit masaya siya, by all means, pigilan mo. Dahil ikaw ang magulang. Ikaw ang mas may isip. Ikaw ang nakakaalam kung saan siya mas magaganda. Isang classic na example po niyan, mga kapatid, ay yung pagsamba po natin tuwing linggo. Minsan hindi po natin masyadong sineseryoso ito, na para bagang normal lang po sa ating pamilya na sumamba lang ating, na hindi sumamba yung ating mga anak o sumamba lang po sila kung kailan lang po nila gusto. Di po ba minsan na nawawalan po natin ng pagpapahalaga yon? So sa mga magulang po na naririto, gusto ko pong sabihin sa inyo na hanggat nasa poder po ninyo ang inyong mga anak, gamitin po ninyo yung God-given authority po ninyo na mailapit po sila sa Panginoon. No, kasi kapag wala na yan sa poder nyo, mas mahihirapan po kayo. Naalala po ba ninyo kung paano nyo ho sila pilitin at halos hilahin kapag ayaw pa po nilang bumangon, kapag oras na nilang pumasok sa eskwela? Naalala niyo po ba yung mga panahong iyon? Bakit po pagdating sa church parang okay lang po sa atin na lumiban sila? Tila misplaced yung ating priority, mga kapatid. At kung magiging bukas lamang po ang inyong mga isipan sa pagtutuwid, hindi po gayon ang nakikita nating klase ng pagpapahalaga sa ating pamilya, sa ating Panginoon Kristo. Gusto niyo po bang maipaunawa sa ating mga anak na mahalaga po ang araw ng pagsamba sa Panginoon, lalo na po tuwing araw ng linggo? Hindi niyo po yan makukuha sa galit. Hindi niyo po yan makukuha sa paglabas ng litid niyo sa inyong mga leeg, na sumamba kayo sa Panginoon araw ng linggo. Alam niyo po bang epektibong paraan? Ipakita po ninyo sa inyong mga buhay na mahalaga sa inyo si Kristo at sasambahin niyo siya, sa araw na itinakda niya. So yan po ang isang paraan, mga kapatid. Hindi mo ma-expect yung inyong mga anak na sumamba sa Panginoon, pahalagahan nila ang pagsamba sa Panginoon at pagkakakilala sa Panginoon kung hindi nila ito makikita sa ating mga buhay. Nakukuha niyo po ako, mga kapatid. Yan po ay payo bilang isang pastor at bilang magulang din na gaya po ninyo. Dapat siya ang pinakamahalaga sa pamilya mo. Pangalawa, dapat siya ang pinakamahalaga sa karera mo. Sa karir mo. Ito po ay malungkot lalo na po sa maraming mga nagtatrabaho sa panahon po natin ngayon. Hindi lang po sa ating church, maging sa ibang mga churches. Nung wala pa pong trabaho, napaka-active sa church. Experience ko po yan, nung ako po ay naglilingkod pa lang sa mga young people. Ang dalas po magpa-prayer request sa akin, kapag may fellowship kami, hindi pa ako pastor brother, talagang kailangan pong magkatrabaho, nape-pressure na ako, ang tagal-tagal ko ng graduate, wala pa rin akong trabaho. Talagang halos every time na magkikita kami, yun yung kanyang prayer request, ang dami niyang mga pangarap, ang dami niyang pangako sa church kung sakaling siya po ay magkaroon ng trabaho, pero nung kumikita na po siya, hindi na po siya makita sa church. Nakalimutan na niya ang Diyos na nagbibigay sa kanya ng hanap buhay. Imbis na yung trabaho ang isa sa naging motibasyon niya upang magpasalamat at magpuri sa Panginoon, ito po yung naging dahilan upang siya po ay yumabang at lumayo sa Panginoon. Mga kapatid, lalo na sa mga estudyante na naririto, isang araw magtatapos kayo sa inyong mga pag-aaral, isang araw maghahanap kayo ng hanap buhay. Huwag niyo po na bang makalimutan ng Panginoon. Siya po ang pinakamahalaga sa lahat. Maunawaan po natin na mas mahalaga ang source ng ating buhay kaysa sa ating kabuhayan. Manawaan niyo po, mga anak, na walang kwenta ang lahat ng ma-achieve ninyo, kahit gaano kalaki ang sweldo ninyo, kahit gaano kataas ang posisyon ninyo sa inyong mga kumpanya. Kung wala si Kristo sa buhay nyo, hindi kayo totoong magiging masaya. Kulang. Pangatlo, dapat siya ang pinakamahalaga sa iglesia ang kinabibilangan mo.
Mga kapatid, nauunawaan ko po na hindi po tayo perfect na church. Hindi po ako perfect na pastor. Kung paano hindi naman kayo perfect na miyembro. Napakarami po nating kailangang ipanalangin at trabahuhin ng sama-sama. No, kaya nga tayo church, magkakapatid po tayo, nagtutulungan po tayo. Pero ang totoo po at hindi maiiwasan mga kapatid, wala po talagang perfect na church. Kahit saan po tayo pumunta, meron at meron po tayong hindi makikitang di maganda. No? Dapat po sa kabila po ng mga imperfections na nakikita po natin, hindi pa rin po nito naaapektuhan ang ating pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Sapagkat sa iglesia, hindi ang damdamin mo, hindi ang damdamin ko, o hindi ang sino mang tao ang pinakamahalaga. Hindi si pastor ang pinakamahalaga. Wala po dito sa atin ang indispensable. Alam niyo po ba yon? Hindi po ako pwedeng magyabang na kapag po ako'y nawala sa church, wala na kayong lahat. Hindi na magpapatuloy ang church. Alam po ng inyong lingkod at alam po ng Panginoon na kung sakali man ako'y lagutan ng hininga, meron lang siyang ipapalit sa akin. Yes, mahirapan po tayong mag-function sandali, no, kapag may nawawala, pero darating ang panahon, may ipapalit ang Panginoon. Walang sino man sa atin ang pwedeng magyabang na tayong lahat ay indispensable. Naalala niyo po yung kwento ko, ewan ko nakwento ko sa inyo. Total, may relo ko dito, regalo ni Jane. No, tagal na nito, no? Pero I value this kasi galing sa isang kapatid. No, merong isang, di ba alam niyo naman yung relo? Meron tong iba't ibang gears sa loob, maliliit na gears na umiikot. Eh, yung isang gear nagmalaki, sabi niya, nako, kung wala ako, hindi kayo gaganang lahat. Ang yabang anong gear, ano? Ang ginawa ng gear, tumalon siya. Di na nagana yung relo. May nawalang isang gear. Ano? Pero alam niyo ang ginawa ng isang manggagawa ng relo? Kumuha lang siya ng isang gear na kapalit. Inilagay niya doon sa gear na tumalon na nagmayabang at yun, gumana ulit ang relo. Alam niyo hindi nagana yung isang nagmayabang na tumalon. Nakalimutan niya ang kanyang lugar sa iglesia ng Panginoon. Mga kapatid, kaya hindi ho natin pwedeng pahalagahan ang hihigit sa Panginoon ng kahit sino. Si Kristo ang pinakamahalaga sa iglesia. Pang-apat at panghuli, dapat siya ang pinamahalaga sa bawat desisyong gagawin ho natin. Mapaiyan man po ay pagpili ng trabaho, ng kasintahan, ng panonoorin, libangan, pagpili ng simbahan at lahat-lahat na po sa ating buhay. Dapat ang number one consideration ay hindi kung ano ang gusto mong magpapasaya sa iyo. Dapat ang number one consideration ay ito ba ang kalooban ng Panginoon. Mga anak, lalo na yung mga wala pang boyfriend, na balak mag-boyfriend, no? Hindi porket pogi, okay na. Tatanungin mo rin sarili mo, ito ba'y kalooban ng Panginoon? Mabibigyan ko ba ng kaluguran ang Panginoon sa desisyong gagawin ko? Matutuwa kaya siya sa pipiliin kong desisyon? Siya po ang dapat number one natin consideration sa lahat ng ating gagawing desisyon sa buhay. Kapag po ganito ang ating mga naging prinsipyo, makakapamuhay po tayo ng nagbibigay kaluguran sa Kanya at hindi po natin masisira ang sarili po nating buhay in the process. Sapagkat tatandaan niyo ho, mga kapatid, bagamat minsan mahirap pong sumunod sa Panginoon, wala pong loloobin ng Panginoon na dapat po natin gawin na hindi magbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian at hindi po makakabuti sa atin ultimately. Sa una lang po, tila mahirap. Pero diretso lang ang lakad. Kasi yan din po ay para sa inyong ikabubuti. Mga kapatid, wag po nating ugaliin ang ugali ng mga pinunong Hudyo ng ito na hindi nakikita ang kahalagahan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanilang mga buhay. Sapagkat para po sa mga tunay na mananampalatayang gaya mo at gaya ko, si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat. Si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Magstay